Sa unang sandali na tiningnan ko ang aking kapalaran, hindi ko nakita ang sayang engagement. Nakita ko ang aking nobyo na hinahalikan ang aking abay sa backstage sa sarili kong engagement party. Nang gabing yon, akala ko sa wakas ay magiging bahagi na ako ng pamilyang Vale. Ako mismo ang pumili ng bawat puting rosas, sinuri ang bawat ilaw kahit kinompute ulit ang anggulong refleksyon ng Champag Tower. Akala ko kung sapat akong maganda, sapat na mahinhin, sapat na disente, pipiliin ako ni Ethan ng buong buo sa harap ng lahat. Ngunit kalaunan, nalaman ko na ang ilang mayamang pamilya ay hindi ka talaga tatanggapin. Binihisan ka nila, inilagay ka sa ilalim ang ilaw at ginagamit ka para patunayan kung gaano sila kabait. Sa akin ang kwintas na yan. Sabi niya mas bagay ang kwintas sa balat ko. Si Shenna ang aking stepsister at abay. Mula pagkabata, alam na niya kung paano kunin ang sa akin. Tapos magkunwari na pabor lang sa kanya ang kapalaran. Sa sandaling dumampi ang kwintas na yon sa lig niya, alam na ang puso ko ang totoo bago pa man ang isip ko. Hindi ko sila nakitang nagsimulang maghalikan. Nakita ko na naghalikan na sila hanggang sa makalimutan na nilang huminto. Ang talagang bumibigti sa akin ay hindi ang kamay niya sa bewang nito o ang paraan ng pagkakayakap nito sa kanya, kundi ang kwintas sa lig ni Shenna. Hindi lang niya ninakaw ang lalaki ko, ninakaw din niya ang lugar na akala ko ay sa akin. Ethan, hindi ka dapat bumalik dito. Hinalikan mo ang bridesmaid ko sa engagement party natin. Chlo, huwag mo nang palalain ito. Suot mo ang kwintas ko. Pero ako pa rin ang pinili niya. Dapat magpasalamat ka pa rin na papakasalan pa rin kita. Magpasalamat? Maganda ka lang sa litreto, Chlo. Huwag mong ipagkamali yan sa pagnanasa. Sinampal mo rin siya. Humungi ka ng tawad bago mo sirain ang party ko. Doon ko lang sa wakas na intindihan. Para kay Ethan, ang sakit ko ay hindi suga, kundi isang abala lang. At ang luha ni Shenna kahit peke mas mahalaga pa kaysa sa aking dignidad. Tama na. Niloko niya ako. Nagamali lang ang anak ko, ang pag-iyak mo sa publiko ay iskandalo, ang pag-iyak mo sa publiko ay iskandalo. Ngumiti ka sa camera, Chlo. O gagawin kong. Ang utang na mayapa mong ina ang headline, bukas ang utang na mayapa kong ina ang headline bukas. Ngunit ang pamilyang ito ay maaari pa ring gumamit ng pangalan ng isang patay na babae upang higpitan ang isang kamay sa aking lalamunan. Sa sandaling yon, hindi ako isang nobyo, ako ay hindi isang biktima, hindi pa nga ako isang tao. Ako ay isang magandang dekorasyon. Kailangan ang pamilya Vale sa harap ng mga kamera. Kailangan ang pamilya Vale sa harap ng mga kamera. Kailangan ang pamilya Vale sa harap ng mga kamera. Kailangan ng pamilya Vale sa harap ng mga kamera. Tapos ka na bang ngumiti para sa kanila? Ang pinakakinatatakutang tiyuhin ni Ethan. Ang lalaking ayaw banggitin ng pamilyang Vale. At nang gabing yon, siya ang unang nagtanong kung tapos na ba akong ngumiti para sa kanila. Habang lumilipad, ang dami ko ay nabahiran ng alak. Ang kanyang sweet ay malinis, tila isang hatol. Hindi ko alam kung nailigtas ako. Hindi ko alam kung isa lang ito sa mga bitag, mas mahal, mas delikado. O manhin, hindi ko alam na pribado ito. Hinawakan ni Ethan ang pulso ko na parang humahawak ng sirang bagay. Pinataglang ako ni Damien sa loob ng isang segundo at sa paanuman, sa unang pagkakataon, naramdaman kong muling akin ang katawan ko. Ni-record mo ito? Nirerecord ko ang lahat sa mga hotel na pag-aari ko. Pag-aari mo ang hotel na ito? Hindi ko hinahawakan ang mga babaeng nanginginig pa. Isuot mo ito. At anong klaseng lalaki ka? Ang klase na naghihintay hanggang sa ikaw ang pumili. At karamihan sa pinapanggap ng pamangkin ko na kanya. Isang normal na tao ay inabutan ako ng tissue at sinabihan akong umalis. Binigyan ako ni Damien valeng ebidensya, kapangyarihan at pagkakataong gawing biro si Ethan mula sa pagiging gininto ang tagapagmana. Kung siya ang klase ng lalaki na pamangkin ko, madali lang sana ito. Pakasalan mo ako ngayong gabi. Ano? Pakasalan mo ako ngayong gabi? At bago sumikat ang araw, ang lalaking nanloko sa'yo ay mangangailangan ng pahintulot mo para manatili sa pamilyang ito. Bakit mo gagawin yan? Dahil gusto kanyang masunurin. Mas gusto ko ang mapanganib ka. Ang una kong kasal ay walang bulaklak, walang basbas at walang sumpaan ng pag-ibig. Nagsimula ito sa isang madilim, matigas ang ulo na lalaki na nagtanong kung gusto kong gawing sandata ang kahiyan. Kinukumpirma ng kontratang ito ang status bilang asawa, pansamantalang paghihiwalay ng ari-arian, at karapatan sa pagsusuri ng trust. At kung pagsisisihan ko ito? Kung gayon, alis ka ng mas mayaman, mas ligtas, at mas mahirap saktan. Pwede ba? Gawin mo bago ko pa maalala na matakot. Ang singsing na yon ay hindi pag-ibig. Ito ang unang patunay na tumigil na ako sa pagmamakaawa. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang nobya, naghintay sa kanyang engagement toast. Mukha siyang kakalabas lang mula sa apoy. Sirang-sira ang puti kong damit. Pula pa rin ang mga mata ko. Pero ang itim na jacket na yon sa balikat ko, pakiramdam ko ay sa iba. Ang kapangyarihan ay naging baluti ko. Pwede ba? Bahagi ba ito ng kontrata?
Hindi. Ang bahaging ito ay para sa akin. Sa tingin ko, nakikita niya ang bagay na napakatanga niya para hindi panatilihin. Hindi ito pagtatapat ng pag-ibig. Pero mas kinabahan ako rito kaysa sa lahat ng mahal kita na sinabi ni Ethan. Kailangan ni Chloe ng sandali. Nagiging emosyonal siya. Wala pang 20 minuto ang nakalipas. Gusto nila akong masaktan at ngumiti ng sabay. Ngayon, bumalik ako sa silid na iyon. Suot ang jacket ng lalaking pinakakinatatakutan ni Ethan. Chloe, kung magsosorry ka na yon. Baka patawarin ka pa ni Ethan. Ang asawa ko ay hindi humihingi ng tawad dahil sa pagtataksil. Tito Damien? Ano ito? Siya si Chloe Valle. Ang asawa ko. Impossible yan. Ang lisensya ay naisumite 9 minuto pa lang ang nakalipas. Batiin mo ang tita mo. Mahalaga ang paggalang sa pamilya, hindi ba? Chloe. Yun ang unang beses na binanggit ni Ethan Valle ang pangalan ko na parang sisirain siya nito. Aktibo na ang trust freeze. Anong trust freeze? Ang mana mo ngayon ay nangangailangan ng pirma niya. Ngumiti ka sa kamera, Ethan. Nang magising ako, hindi ko nasuot ang puting damit na may mansa ng alak. Nakaitim akong silk robe. Sa isang kakaibang kama, sa isang kakaibang silid, sa isang kakaibang asawa. Sa isang nakakatakot na segundo, akala ko may nawala pa sa aking kagabi. May nangyari ba sa atin? Kung dadalhin kita sa kama, Chloe, maalala mo ang bawat segundo. Kagabi, habang ikaw ay natutulog, ako ay nagtrabaho. Doon ko biglang naintindihan, ang tunay na mapanganib na lalaki ay hindi laging kumukuha sa iyo. Minsan, sila ay nakatayo sa pintuan at ibinabalik ang iyong pagpipilian. Nag-enjoy sa costume. Ano? Mas bagay ito kaysa sa kahiyan. Gusto niyang gamitin ang pera para bilhin ang dignidad na nawala niya kagabi. Pero nakalimutan niya, hindi na ako ang babaeng kayang takutin ng utang para manahimik. Pirmahan ito, kunin ang check, maglaho bago magtanghali. Sinubukan mo nang bilhin ang katahimikan ko. Hindi, mahal. Inupahan ko lang. Mas mura kong bibilhin. Kung gayon, bakit ka natatakot na manatili ako? Ito ang simula ng kwento. At inedit ang aking pagtatapos para maging krimen. Kung itinago nila ang halik ni Ethan at pinalaki ang aking luha mula sa biktima, maaari akong maging kabit. Bago magtanghalian, ang mundo ay tatawagin kang kabit. Mukha kang komportable sa damit ng bayaw ko. Mas komportable kaysa sa naramdaman ko sa bisig ng anak mo. Binura mo ang kamera. Hindi ang kwarto. Ako ang nagdisenyo ng engagement party na iyon. Alam ko kung saan nakalagay ang bawat salamin, bawat ice bucket, bawat sumasalaming pilak na kabit. Ang burahin ng pamilyang Valle ang surveillance footage. Hindi nila kayang burahin ang entablado. Nabinuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Chloe, tingnan mo. Nandyan ka? Tinawag nila akong kabit. Ipinakita ko sa kanila ang tunay na kabit. Ako, humahalik sa ilalim ng aking engagement necklace. Kagabi, tinawag nila akong mukhang pera. Ngayong umaga, nagsimula silang magtanong kung bakit hinalikan ni Ethan ang aking abay. Mabilis magbago ang opinyon ng publiko. Ayoko nang ipaubaya sa mga estranghero ang pagpapasya sa aking kaulang kasalanan. Pinakasalan mo ba si Damien Val para sa paghihiganti? Hindi. Pinakasalan ko siya dahil hinalikan ng fiance ko ang aking abay. At sinabihan akong nanay niya na ngumiti. Nagsisisi ka ba na naging tita ka ni Ethan? Tanungin mo si Ethan. Mas magaling siyang sumagot. Mahusay mo silang hinarap. Ilang taon akong nagplano ang press entrances para sa mga mayamang babae. Hindi ko lang inakala na magiging isa ko sa kanila. Hindi ka nagiging katulad nila. At ano ang nagiging ako? Isang problema na hindi nila kayang bayaran. Akala ni Viviana, magbibihis ako na parang takot na batang asawa pero nagsuot ako ng champag silk.
Hindi para pasayahin ang sinumang lalaki, kundi para ipaunawa kay Ethan na hindi lang siya nawalan ng masunuring fiance, nawalan din siya ng babaeng hindi niya kailanman tunay na nakita. Ang upuang iyan ay para sa kadugo. Suot niya ang pangalan ko ngayong gabi. Mag-ingat ka. Ethan, ibuhos mo ang alak. Tanungin mo ang staff. Inutusan ka niya. Kahapon, inutusan niya akong humingi ng tawad kay Sienna. Ngayong gabi sa hapagkainan ng sarili niyang pamilya, siya ang nagbuhos ng alak para sa akin. Ibuhos mo ang alak, Ethan. Huwag mong hubaran ang asawa ko ng iyong mga mata. Hinayaan ko siyang tumingin. Tumingin lang ang natitira sa kanya. Buntis ako sa anak ni Ethan. Muling nakasuot ng puti si Sienna. Alagi siyang nagbibihis ng pinakamalinis na kulay. Kapag ang kanyang mga kasinungalingan ay pinakamarumi. Hindi nagdalang bata si Sienna. Nagdala siyang tiket sa gitnang mesa. Walang pakialam si Viviana kung totoo ito. Ang pakialam lang niya ay kung ang kasinungalingan ay makapagpatalsik sa aking upuan. Akiusap, huwag mong saktan ang aking sanggol. Dahil lang sa nauna akong minahan ni Ethan. Kung gayon, hindi mo siguro tututulan ang isang medikal na beripikasyon na aprobado ng pamilya. Wala kang autoridad sa tagapagmana ng Val. Sa totoo lang, meron siya. Kahapon, sinabi nilang hindi ako pamilya. Ngayon, ang kanilang tinatawag na magiging tagapagmana ay kailangan ng pirma ko para magkaroon ng pera. Hindi mo gagalawin ang mana ng anak ko. Nakakatawa, kagabi wala akong halaga. Ngayon, kailangan ng anak mo ang pag-aproba ko. Ha? Ang tunay na buntis ay natatakot sa panganib. Ang babaeng nagpapanggap na buntis ay natatakot sa oras. Kailangan ni E.R. Wells ang ulat ngayong gabi. Hindi dapat nakalagay 6 na linggo. Kailangan maniwala si Ethan. Kapag ang kasinungalingan ay nangailangan ng papeles, kailangan nitong doktor. Kapag kailangan nitong doktor, ibebenta ko. Akala ni siya na nakatago siya sa loob ng banyo. Sa totoo lang, pumasok siya sa ebidensya ko. Dapat na natili kang niloko. Dapat na natili kang tahimik. Napsawa na si Ethan sa'yo. Kung gayon, panatilihin mo siya. Para sa pamilya ako dumating. Ang nanay mo ay namatay na may utang sa pamilyang Val. Sinabi ba sa'yo ni Damian yan? Kung gayon, sa wakas ay natagpuan niya ang lugar kung saan niya ako mas masasaktan. Ang nanay ko, ang pangalang malalim kong inilibing sa puso ko, ay nakahiga pa rin sa mga librong pamilyang Vale. Ano ang sinabi mo? Tanungin mo ang bilyonaryo mong asawa. Ang peking pagbubuntis ni Sienna ay hindi lang isang kasinungalingan. Kailangan nitong doktor, pera, isang ulat at tahimik na pahintulot ni Viviana. Habang lumalaki ang kasinungalingan, mas maraming tao ang kailangan para suportahan ito. Maaari na natin siyang ilantad ngayon. Hindi sapat. Iyak siya, magdadalawang isip si Ethan. Itatanggi ni Viviana. Kailangan natin ng pampublikong pagpapatunay. Kung gayon, bibigyan natin siyang entablado na hindi niya matatanggihan. Alam niya kung paano saktan ng ibang babae. Kung kinuwestiyon ko siya, selosa ako. Kung humingi ako ng test, malupit ako. Kung nanatili akong tahimik, gagawin niyang krimen ko ang isang bata na hindi naman umiiral. Gusto ko lang maging ligtas ang aking sanggol. Kung gayon, panatilihin nating ligtas ang sanggol sa publiko. Wala siyang pinagsisihan nang umiyak ako. Wala siyang pinagsisihan nang tawagin ako ng mundo na kabit. Pagkatapos lang na ma-freeze ang pondo niya, pagkatapos magsimulang mabunyag ang peking pagbubuntis ni Sienna, pagkatapos siyang pagtawanan ng lahat, saka lang niya naalala ang dati niyang nobya. Nagkamali ako. Hinalikan mo ang bridesmaid ko. Wala lang si Sienna. Kung gayon, sinira mo ako ng wala lang. Nakalimutan ko kung gaano ka kaganda. Nang tumigil ka sa pagsubok na pasayahin ako. Hindi. Napansin mo lang dahil hindi na ako sa'yo. Lumayo ka sa asawa ko. Dapat ay akin ka. Hindi. Dapat ay iginalang ako. Hahaha. Alam ba niya kung bakit mo talaga kailangan ng isa?
Sa sandaling yon, hinugasan ng ulan ang pagkawasak sa mukha ni Ethan. Hinugasan din ito ang nakatagong sikreto ni Damien diretso sa akin. Totoo ba? Kailangan ko ng asawa para maunlock ang huling trust clause. Ang pinakamatatalim na kasinungalingan ay hindi laging imbento. Minsan, nakatago lang ito. Hindi ako niloko ni Damien. Ngunit tinago niya ang pinakamahalagang bahagi, hanggang pagkatapos niyang basahin ang hindi niya pinagkakatiwalaan. Naging totoo ba ako sa'yo? Chloe. Huwag mo akong halikan dahil hindi mo ako masagot. Hindi ko kailanman sinasadya na iparamdam sa iyo na ginamit ka lang. Huwag mo akong halikan para itago ang isa pang sikreto. Kung gayon, panatilihin mo ang iyong sandata. Hindi ka kailanman naging sandata lang. Pero hawak mo pa rin ako na parang isa. Nang gabing yon, hindi ako umalis sa apartment. Ang katotohanan ng aking ina ay nasa loob pa rin ng pamilyang iyon. Pero tinanggal ko ang singsing. Dahil kailangan kong malaman kung nananatili ako para sa katotohanan. O dahil ayaw ko nang umalis. Ay akong tiisin na gamitin ng mga kaaway. Pero ang mapagtanto na may nagsimulang magtiwala, ay ginamit din ako. Yun ang sakit na mas malalim. Ang daliri kong walang singsing ay gumaan, pero parang nawalan ako ng buto. Hindi mo kailangang manatili. Ang katotohanan ng aking ina ay nasa loob pa rin ng pamilyang ito. Gusto ni Vivienne na makita ng mundo ang distansya. Maari nating bigyan siya ng disiplina sa halip. Nang gabing iyon, natulog kami sa isang kama. Pinaghihiwalay ang distansya. Mas manipis kaysa sa kontrata ng kasal. At mas mapanganib. Hindi ito pagtanggi. Ito ay paalala na wala pa sa amin ang karapatang tawirin ito. Ligtas ka. Manatili ka lang ngayong gabi. Kung mananatili ako ng ganito. Gusto ko ng higit pa sa ngayong gabi. Kung gayon, bakit ka pa nandito? Dahil pinakiusapan mo akong manatili. Hindi para kumuha. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako hinalikan. Nananatili lang siya doon. At naghintay hanggang sa tumigil ako sa panginginig. At iyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang halik. Minanipula ka ba ni Chlo Bennett para magpakasal? Hindi. Ginamit ko siya noon. Akala ko itatanggi niya. Akala ko gagamit siyang legal na salita para protektahan ako. Pero si Damien, siya mismo ang naglagay ng kutsilyo sa sarili niya. Kailangan ko ng access sa trust clause. Kailangan niya ng proteksyon. Ang pagkakaiba ay sa katotohanan, huli na. Bakit mo sinabi yon? Dahil ginagawa nilang kahihiyan mo ang pananahimik ko. Ginawa mong mukha kang may kasalanan. Hindi nito maayos ang tinago mo. Alam ko, pero tapos na akong magpanggap na hindi kita gusto. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit para itago ang sikreto. Inilagay niya ang sikreto sa harap ng lahat. Pero hindi ko alam kung iyon ay paghingi ng tawad. O isa pang mas sopistikadong uri ng proteksyon. Nakaputi na naman si Sienna. Alagi siyang nagbibihis ng pinakamalinis na kulay, kapag ang kanyang mga kasinungalingan ay pinakamarumi. Patayin mo yan. Bakit? Mukha kang kumpiyansa noong gabing yon. Bakit suot mo ang kwintas ni Chlo? Nagkamali lang. Tinawag mong pagkakamali? Ang salamin ay tinawag itong pangangalo niya. Kaya ba ang dila niya ay nasa bibig mo? Hindi ako dumating para patunayan na ako ay malinis. Dumating ako para patunayan na wala kang karapatang husgahan ako. Kung gusto mo pa rin ako.
Protektahan mo kami. Ang pinakamahusay na naunawaan ni Sienna ay hindi kailanman pag-ibig. Kung paano baluktutin ang pagnanasang isang lalaki ang pagkakasala at pagmamataas sa isang tali. Ngayon ay tungkol sa pagprotekta sa iba ng may dignidad, privacy at beripikadong pangangalaga. Akala niya kung walang nakaharang sa kanya, walang makakakita sa kanya. Naiintindihan niya ang mga mata ng lalaki, ngunit hindi niya naiintindihan ang mga salamin. Take yan. Kung gayon, ulitin mo ang pagsusulit. Narito na. Sabihin mo sa akin na akin ang sanggol. Sa wakas, katahimikan ang bumalo sa kanya. Walang anak, walang tagapagmana. Walang pagiging ina, tanging isang babae na nagkamali ng pag-akala na ang kasinungalingan ay isang trono. Inagaw mo ang aking nobyo, pinaki ang kanyang anak at hindi pa rin nakakuhang singsing. Inagaw mo si Damien. Hindi nag-alok siya. May pagkakaiba. Binayaran ako ni Viviana. Sinabi niya sa akin na ilayo si Ethan kay Chloe. Sa wakas, sinabi ni Sienna ang totoo, hindi dahil siya ay tapat, kundi dahil napagtanto niya na siya rin ay madaling itapon. Naging kapaki-pakinabang ka. Ngayon, bastos ka na. Pinangakuan mo ako ng lugar. Pinangakuan kita ng pagkakataon. Sinayang mo ito. Hindi naramdaman ni Viviana ang galit kay Sienna, kundi pagkasuklam lamang sa mga anak ng kanyang kabit, mga nobyo. Lahat tayo ay bahaging makina ng pamilya. Kapag nasira, pinalitan tayo. Akala mo nanalo ka na. Ililibing ka rin niya. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung saan niya inilibing ang aking ina. Simulan mo sa medical charity ledger. Ang ibinigay niya sa akin ay hindi pag-amin. Ito ay paghihiganti. Ngunit wala akong pakialam. Ang katotohanan ay hindi nagiging mas mapurol dahil ito ay nagmula sa isang laso na bibig. Ang pangalan ng aking ina ay tahimik na nakalagay sa loob ng ledger na iyon. Tulad ng isang bisyo na nakakulong sa loob ng maraming taon. Ang pulang tala sa tabi nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Huwag mong hayaang magpatotoo siya. Magpatotoo tungkol saan? Iligal na paglilipat ng charity. Pandaraya sa tiwala, ang perhong krimen na bumalik ako upang ilantad. Hindi namatay na mahirap ang aking ina. Namatay siya dahil sa abala. Pinakasalan ko si Damien para sa paghihiganti. Ngunit sa likod ng larawan ng aking ina, nakita ko ang kanyang pangalan. Itinulak kami ng tadhana patungo sa parehong libingan bago ko pa man nalalaman. Bakit niya isinulat ang pangalan mo? Dahil tinutulungan siya ng aking ama sa pagpapatotoo. Pagkatapos ay namatay siya, nawala ang ebidensya, ako ang sinisi. Inilibing nila kayong dalawa. Kung gayon, tulungan mo akong maghukay. Si Damien ay hindi ang halimawang pamilyang Vale. Siya ang unang pirasong ebidensya na matagumpay nilang inilibing. Sinabi nilang sinira ko ang gafile upang protektahan ang aking sarili. Ako ay 29. Galit, maginhawa. At umalis ka. Umalis ako, dahil ang pananatili ay magpapagamit lang sa akin sa kanila. Kung gayon, hindi na tayo magiging kapaki-pakinabang. Alam kong may mga sikreto pa rin, manipulasyon at hindi pa tapos na kontrata sa pagitan namin. Ngunit sa sandaling yon, alam ko rin na sa wakas ay magkasama na kami. Si Damien ay hindi ang halimaw ng pamilyang Vale. Siya ang unang ebidensya na matagumpay nilang itinago. Sabi nila sinira ko ang gafile para protektahan ang sarili ko. Ako ay 29. Galit at madaling gamitin. At umalis ka.
Umalis ako, dahil ang pananatili ay magpapagamit lang sa akin sa kanila. Nang hindi magtagumpay si Viviana na burahin ang kasal ng pribado, dinala niya ang kahiyan sa korte at binihisan niya ito bilang pag-aalala para sa akin. Gusto niya na maniwala ang lahat na hindi ako babaeng naghahanap ng hustisya, kundi isa pang babaeng kontrolado ng isang lalaki. Ang kasal na ito ay isang manipulasyon ng isang mahina na dalaga. Ang katapatan iyong anak ay isang manipulasyon. Ang aking sertipiko ng kasal ay totoo. Kumindat kang isang beses kung may nagbanta kay Olivia. Ang kahilingan sa paggapawalang bisa ay tinanggihan. Ngayon, dumating siya sa legacy ball bilang pamilya. Sa unang pagkakataon, isang Val, ang kasinungalingan ay namatay. Sa korte bago pa ito maging kasaysayan. Ang peder na iyon ay para sa dugo. Kung gayon, nagsisinungaling na sila sa loob ng ilang henerasyon. Hinding-hindi ka magiging isa sa amin. Mabuti. Narito ako para baguhin ang ibig sabihin ng kami. Kaya ko pa itong ayusin. Iwanan mo siya. Patawarin kita. Patawarin mo ako? Ako ang nauna sa'yo. Hindi, Ethan. Ako ang naging maginhawa para sa'yo una. May pagkakaiba yon. Hawakan mo ulit ang tita Chlo mo at ipi-freeze ko ang lahat ng natitira mong account. Humakbang ka pa. At mawawalan ka ng kamay. Sa wakas, lumuhod siya. Hindi dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa pagsisisi. Dahil kung wala ang pirma ko, hindi na muling magbubukas ang kanyang ginintuang hawla. Pakiusap, minahal kita. Minahal mo lang ang may mas mababa sa'yo. Iwanan ko si Senna. Ayusin ko ito. Sinusubukan mo pa ring gawing mapagbigay ang pagtataksil. Ang kanyang masalimuot na pagganap sa harap ng baril na may bala. Dati ang baril na yan ay laging nakatutok sa akin. Ngayong gabi, sa wakas ay nagpasya ako kung saan ito dapat itutok. Ang mga frozen shares ni Ethan Vale ay inilipat na sa Margaret Bennett Victim Restitution Fund. Sinira mo ako. Wala? Wala. Pinirmahan ko ang utang mo. Noong unang beses akong pumasok sa volleyball room, nakasuot ako ng puti at luha. Itinulak ako ng ibang tao patungo sa mga kamera. Ngayong gabi, nakasuot ako ng itim at mag-isa akong lumakad patungo sa liwanag. Nakabuyang-yang ang likod ko sa lahat pero hindi na ako isang babaeng naghihintay na tingnan. I enjoy mo ang gabing ito. Ito na ang huli mo bilang Emares Val. Kung gayon, panoorin mong mabuti. Alagi akong nagpaplano ng mga hindi malilimutang kaganapan. Lahat ay nanonood. Natatakot ka ba? Hindi. Gusto kong makita nila kung saan ako nararapa. Mag-ingat, MRS Vale. Parang hamon yan. Siguro tapos na akong mag-ingat. Tumigil ako sa pag-arte noong gabing tinanggal mo ang singsing ko. Kung gayon, ano ang ginagawa mo ngayon? Sinusubukan kong huwag kang hawakan. Sa harap ng bawat lalaking nagsisisi na sa pagkawala mo. Mas pagbutihin mo. Ang halik na yon ay hindi para itago ang isang sikreto. Hindi ito para sa sinumang nanonood. Ito ang unang beses na nalaman ko. Malinaw at lubusan. Na gusto ko rin siya. Minsan, pinanood niya akong halikan ng iba. Ngayong gabi, sa wakas ay pinanood niya akong pumili ng iba. Patayin mo yan. Bakit?
Mukha kang kumpiyansa noong gabing yon. Minsan, pinilit nila akong ngumiti pagkatapos ng halik na yon. Kaya nagpa siya akong hayaan ng halik na iyon na umakyat sa entablado at batiin ang lahat mismo. Pribado iyon. Ganoon din ang aking kahiyan. In-edit nila ang aking kahiyan sa balita at ginawang biro ang aking mga luha. Ngayon, ako naman ang tatayo sa tabi na hindi na-edit na katotohanan. Itigil mo na yan ngayon. Sinubukan kong manahimik. Tinawag itong pahintulot ng iyong pamilya. Pinahahalagahan ni Vivian ang dignidad higit sa lahat. Kaya hindi ko siya ininsulto. Hindi ko siya itinulak. Ibinalik ko lang ang sarili niyang mga salita sa lahat ng nasa silid. Ilris Vele, nasa labas ang mga investigador. Ito ay isang pribadong kaganapan ng pamilya. Ganoon din ang pagkamatay ng aking ina. Mahina ang tunog ng mga perlas na tumama sa sahig. Ngunit para sa akin, parang lumang pera na nabasag. Ang aking ina ay hindi isang iskandalo. Hindi siya utang. Hindi siya isang file na nakatago sa isang ledger. Siya ay isang babae na minsan ay sinubukang sabihin ang katotohanan. Ngayong gabi ay ibinabalik ang kanyang boses sa silid na pumatay sa kanya. Kung mawawala ako, tingnan ang Vile Medical Fund. Sinubukan ng aking ina na sabihin ang katotohanan. Sinigurado ni Vivian na walang nakarinig sa kanya. Huwag hayaang magpatotoo si Margaret Bennett. Huwag mo akong hawakan. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang paghihiganti ay hindi ang pagpapahirap sa kanya, kundi ang paggawa sa kanya na hindi na makapagkunwari na siya ay marangal. Sa harap ng lahat. Pakiusap, Tita Chlo. Pirmahan mo na ang release. Mas maganda pa yan kaysa sa una mong sinabi. Sa wakas, handa siyang yumuko at tawagin akong Tita Chlo. Pero hindi dahil sa respeto, kundi dahil ang kanyang kayamanan ay nakaluhod sa aking paanan. Ang mana ay nailipat na sa Margaret Bennett Victim Restitution Fund. Sinira mo ako. Hindi. Pinirmahan ko lang ang utang mo. Hindi ito ang kilig ng paghihiganti, kundi ang naantalang hustisya na sa wakas ay nakahanap ng daan pa uwi. Ang kontrata ay natupad na. Ang kotong dapat ibigay sa iyo ay libre. Kaligtasan, pera, paghihiganti. Isang paraan para makaalis, ginawa pa niyang marangal. Pero hindi pinaliwanag ng papel kung bakit ang makita ang kasunduan sa dibosyo ay parang itinulak muli sa walang lamang elevator na iyon ulit. Pinadali mo para sa akin ang umalis. Ipinangako ko na alis ka ng mas ligtas kaysa sa pagdating mo. Hindi mo ipinangako na hindi ako masasaktan kapag ginawa ko. Chlo, Huwag kang magula. Nagpaplano ako ng mga event, nagbabago rin ako ng mga kontrata. Bagong termino. sabihin mo, Walang gagamit sa akin bilang sandata. Walang magtatago sa akin ng sikreto. Walang desisyon ng pamilya nang wala ako. at ano ang makukuha ko? Isang asawa na pinipili ka sa liwanag ng araw. Bagong termino, wala nang matutulog sa magkabilang dulong kama. Sigurado ka? Pinipili kita sa liwanag ng araw. Huwag mo akong piliting ulitin ito sa kama. Sa pagkakataong ito, hindi ako pinilit magpakasal. Hindi ako pumirma para sa paghihiganti. Sa liwanag ng araw, gising na gising, pinili ko siya.
Nang umagang iyon, hindi ako nagpanik. Wala akong pinagsisihan. Hindi ko naramdaman na may nawala sa akin. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ako ang babaeng pinipili. Ako ang babaeng pumipili. Ang pamilyang Vale ay dating gumamit ng kawanggawa para itago ang pagnanakaw. Sinubukan ng aking ina na ilantad sila. Ngayong gabi, ang pangalan niya ay hindi na isang utang na nakatago. Ito ay naging tunay na pinto na binuksan para sa mga biktima. Mares Val, paano ka nakaligtas sa iskandalo? Tumigil ako sa pagiging biktima. Nagsimula akong pumirma. Dati iniisip ko na ang pamilya ay isang bagay na mayaman. Ginagamit ng mga tao para pag-arian ka. Nalaman ko kalaunan na ang pamilya ay maaari ding maging isang bagay. Na muli mong itatayo mula sa mga guho. Hindi dugo, hindi apelyido. Hindi kung saan kanila pinapayagang tumayo. Kundi kung sino ang pinili mong kasama para ayusin ang sirang mundo. May pinagsisisihan ka ba? Isa. Sana pinatawag ko si Ethan na Tita Chloe ng 2 beses.